Nakauwi na si Gloria Ortines, ang 56 anyos na OFW na inaresto ng mga pulis sa NAIA matapos pagbintangang pagkakaroon umano ng bala sa kanyang bagahe. Paniwala ni Nanay Gloria, biktima siya ng laglag bala modus. Umaksyon live mula sa Quezon City si Carlo Castillo. Carlo. Alam mo, Bok, pasado alas 12 ng tanghali nga kanina ng pansamantalang i-release ang 56 anyos na si Gloria Ortines. Si Nanay Gloria yung nahulihan ng bala di umano habang papaalis ito pabiyahe, pabalik doon sa kanyang pinagtatrabahuan sa Hong Kong. Sa NAIA Terminal 2, di umano siya nahulihan ng bala. Alam mo, Bok, mas maganda kung mismong kay Nanay Gloria na natin tanungin kung ano ba talaga yung nangyari. Oo, Nanay Gloria, oo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Pakwento lang po ano po ba yung nangyari nung, kung di ako nagkakamali, linggo ng hapon yun, ano? Opo. Sige, oo. Papalabas kayo, papasok kayo ng x-ray, pakwento na lang po. Pagpasok po ako ng X-ray, doon po ako nakitaan ng sinasabi nilang bala. Saan po? Saan po nakita? Sa side po ng aking hand carry po na itim. So pagpasok po ng x-ray, nakitaan yung bala, ano pong sinabi sa inyo? Tignan mo dyan, sabi nila. Parang sila din ang nakakaalam din po. Yung nasa laman yung bag ko po na itim, na hand carry. Ano po yung nasa loob ng hand carry nyo? Pinabuklat po ba? Ano pa? Pinabuklat po. Pagkatapos yung pinabuklat po nila, inilagay ko sa may plastic na blue. Pagkatapos, nung naibuklat ko, pinabalik nila po ako doon sa may x-ray machine uli. Nakita uli. Ano po yung laman daw po? Hindi ko po alam. Dahil wala naman akong kaalam-alam. Pero may binabanggit kayo na binuklat ng mga pulis, no? Nung naaresto na po ako. Nung naaresto na po ako, binuksan pa nila yung red yun eh. Pagkatapos, bala pala. Kayo po ba, Nanay Gloria, ay talagang sa inyo po ba talaga yun? May intention kayong magdala nun? Ano bang, Wala akong intensyon dahil alam ko po na yan ay labag sa batas. Alam mo, Bok, kasama rin natin yung tumatayong legal counsel ni Nanay Gloria, si Attorney Farolan, ano? Attorney, ngayon po, RFI, Release for Further Investigation. Opo, ano na po ang update sa kaso natin? Kanina nga po ay lumabas ang resolusyon ng piskal ng ang City Prosecutor ng Pasay, at sinasabi nga po ay dapat pakawalan panamantala, release for further investigation ang kaso. Pasensya. Release for further investigation, ibig sabihin po nito, hindi nakakita ng sapat na basihan para idiretso sa korte yung kaso na ito. Sinasabi po ng piskal ng Pasay, teka, mukhang kinakailangan pa na mas masusing pag-aaral sa kaso na ito. May mga nakita kaming mga bagay na maaari na magsabi na mukhang walang kaso ito at hindi dapat ituloy sa korte. Attorney, kanina may pinapakita ka ng mga litrato sa akin, ano? Sabi nyo, technicalities, kaya na RFI ito. Ano po ba ito? May kaugnayan sa bala eh. May mga ilang bagay kami na dun sa complaint ay sinabi namin may mga pagkukulang tong complaint na ito. Pero isa dun sa pinaka-glaring at naging basehan ng desisyon ng piskal ng inquest prosecutor at ng city prosecutor ng Pasay upang mapakawalan ng panamantala ng hindi na kailangan magpiyansa si Nanay Gloria ay ang merong discrepancy. Iba yung larawan nung bala na nakuha raw nila kumpara dun sa aktual na bala na dinala nila na yun daw yung nakuha. Lumalabas parang reload na caliber 45. Dun sa mga marunong sa barel, alam na yung pag sinabi mong reload, ang dulo nun ay kulay silver. At pagka 45, medyo mataba at maliit. Habang yung dala nila na bala, nung kinumpara, kahit yung fiskal ay nagtanong, parang magkaiba talaga. Dahil mahaba, payat, at yung dulo ay full metal. Brown yung dulo ng
ng bala na pinakita nila. At yun ay naging sapat ng dahilan para sa inquest fiscal para i-recommenda niya sa city prosecutor na mukhang kinakailangan pa nating mas masusing pag-aralan to. So, Carlo, sa ngayon, Carlo, pasingit naman kay Atty. Pakitanong kay legal Atty. na Carlo. hakbang, meron ba tayong kakasuhan? Ano po bang plano natin? Yung kakasuhan, pagka malaman namin kung sino ang may tunay na may sala sa paglagay ng bala na yon sa bag ni Nanay Gloria, ako nire-recommenda ko kay Nanay Gloria na ituloy natin tong kaso to. Kailangan natin ng katarungan. Pero sabi nga, hindi paghihigante ang hanap namin po dito. Kailangan po katotohanan, kailangan po katarungan. Katotohanan muna. Alamin muna natin kung ano nangyari. Kaya nga po, isa sa mga hakbang na aming gagawin din po ay ang i-request mula sa NAIA na ilabas ang CCTV footages. Hindi lamang sa X-ray, pero yung pati na rin sa mula Lawag. Dahil connecting flight siya. Dahil connecting flight lang to eh. Ang flight po ni Nanay Gloria, umalis siya ng Lawag, from Lawag Airport to NAIA 2, sa NAIA 2, doon siya sasakay naman ng eroplano papuntang Hong Kong. Ang pinagkaiba lang umakyat lang siya ng escalator. So ayun ang kailangan nating aralin. Kami po ay patas. Ayaw naming akusahan ng sino man ng hindi naman talaga nila ginawa. Okay. Kasi posible rin po na yung bag, yung bala inilagay habang naglalakad siya. Hindi natin po alam. Pero klaro po, nakalusot siya sa X-ray sa Lawag Airport na walang nakikitang bag sa hand carry niya. Lalo na yung bag na yon, yung pagkakakita nila sa NAIA 2 X-ray, kitang-kita. Paano nakalusot yon sa Lawag Airport? Okay. Oo, Carlo, Bok, Carlo, may katanungan ba kayo Bok, dyan sa studio? Dito Carlo, kay, Bok, Atty. patanong naman Parolan. kay Tony. Sa lahat ng sinabi, itong pinakaklaro na yung balang nakita sa X-ray, iba doon sa bala na sinumpite as ebidensya. Paano nangyari yun? Wala bang kalinawan kung paano nangyari ito at sinong mananagot? Alam mo, mas maganda, Bok, kung tanungin natin mismo kay attorney yan dahil Oo, sa pakita mo, investigasyon ng pulis, alam mo, dapat doon pa lamang makikita na yung kalibre ng bala. Pero ang binabanggit mo, attorney, parang magkaiba, no? Magkaiba. Oh, ito yung nakakapagtaka kasi dun sa reklamo mismo, sa complaint. Ito yung ginawa ng investigador base dun sa affidavit din ng mga nasa X-ray. Kasi hindi naman pulis ang nasa X-ray. Ito yung mga tauhan po ng OTS, yung Office of Transport Safety, Security, Transport Safety or Security. Sila po yung mga tauhan po nila ang nagbabantay doon. Yung sa reklamo, Attorney, hindi nakalagay sa caliber. Oh, base dun sa reklamo, sa legal na papeles sa hawak natin, may caliber ba na binabanggit? Ayun nga yung nakakapagtaka eh. Wala kahit sa anuman doon sa reklamo, sa complaint, sa written complaint na inihain nila sa inquest prosecutor na in-inquest sa kahapon na nagsasabi kung anong kalibre ito. Ito ay napaka-critical. Sige. Nanay Gloria, isang tanong lang po. Yung pagbuklat doon sa bag ninyo, sino po yung bumuklat? Kayo po yung bumuklat o sila ang bumuklat? Kumbaga, sino yung naglabas ng tinatawag nilang ebidensya? Ako po. So from there, anong nangyari? Ano bang kulay ito? May nakapa ka ba? Ano bang itsura nitong nakapa nyo? Nakapa ko po. Red po. Na ano po? Bala pala po yun. Ang panawagan ko lang po sa ating gobyerno kung bakit po na may nangyayari po sa airport. Bakit po kaya lahat na ang mga nangyayari na po na kasama ko doon sa detention ay puro bala. Sana po ho, wag naman sanang gawin kaming mga OFW yung mga ganun na bagay. May binabanggit kayo nung nasa detention cell kayo kanina? Hindi lang kayo yung nakakulong doon na kalintulad na kaso, na bala rin, na may nakitaan din? Oo. Opo. Mga ilan kayo at puro Pilipino po ba to? Hindi lang po. Pilipino, Japanese, Indian, So lahat na bala rin ang bala kaso at nila. saka baril yata yung parang may baril pa. So hayaan na muna natin silang magpahinga. Okay. Pero bukas daw ay gagawa ng legal hakbangin yung legal counsel nga nitong ni Nanay Gloria. Sige, Boked, maraming balik muna salamat. sa inyo dyan. Maraming salamat, Carlo Castillo, live mula sa Quezon City.
Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.